Tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras sa Nuda Biritas, alas 3:02. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga huna-huna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Maayong hapon para sa ato mga suki nato nga mga tigpaminaw. Kumusta kamo ni atas sa ato nga pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas, no? O karon nga po na paibaon ta kamo uwan-uwan nga murag na feel ko nga talithin na ang palibot dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, ilabi na dire sa Carmen area. Muna ay mo kumpiyansa, dito magkakumpiyansa kay kini may kalabutan na sa LPE kon low pressure area nga gihulagway kagana na buntag sa butan sa Pag-asa, si Crising. LPE patuod ni pero di na tumatagna ng panahon. Tanawa, gawan-uwan na diring dapita sa barangay sa Carmen. Mas mayusab ni kay pistaman sa Carmen, so mura lugar gibisibisan ang palibot din sa barangay sa Carmen. Happy pista sa tanan nato nga mga Carmenanon, og I hope nag-enjoy mo og kining di mo magpataka og utang wala og tuo kay sunod adlaw paningnan na dayon mo sa inyong giutangan. Kung wala, wala. Kung naa, mas maayo. Kung wala ay pagpugsa atong kagalingon, ha? O sige. Kanadto pwede pa na nga kay barato pa man ang mga palitonon. Karon mahal kayo. Kay matud pa sa mga magtutuon, taas magod ang rate sa inflation. Na kasabot na ng unsa ng inflation. Nala, sige, padayon ta dinhi sa ato nga pagpanaguban. Ang atong Nuda Biritas program, mabati katulos sa kasimana. Kada Lunes, kada Miyerkules. Karon ka Miyerkules, so ikaduha na ning hugna. Ang ikatulo karong Biyernes. Okay? 3 to 4 ang atong programa sa Nuda Biritas. Aduna ta YouTube channel. Ang YouTube channel, sige ning irregular o post ni GC James para nga katong gusto mag-review sa atong discussion sa Nuda Biritas sa 3 to 4 nga slot or oras sa atong pagpadagan sa programa, pwede ka mo makasilip, pwede ka mo maka-open sa YouTube channel sa Nuda Biritas. Ang atong pag-abaton, i-type lang Nuda Veritas CDO. Kanya pagtuplok ninyo ni ana, manglugwa dayon ang mga nagkalalaing mga gipang-post nga mga programa dinhi sa Radyo Ultra. Situate nga doon na mo igo-igo nga oras, anang panahon ba sa pagpaminaw. Kay taas ra ba na? Oo, kay kung magputol-putol, ang puruhan mao nga di nyo masabtan ang isyo. Kay kining atong approach sa pagtagad sa mga pauta na gikan ninyo, dili man ni ingong shortcut, dili outline ang atong pagtubag, kundi detalyado. Nga sa ato pa detalyado, no? Iklaro na to ang tanan. Dabi og putol-putol yung pagpaminaw, dili maklaro, hanap gyud, dili niyo masabtan. Ang among tumong og tuyo, maong pag-edukar diha ninyo. Ayaw ginig usiki ang panahon. Ayaw ginig usiki kay ilabi na kung mag-iskot sa mga potan ng legal. Gapaning kamot in town, kutob sa makabot ang Radyo Ultra.
nga makahatag kami o gamay, bisa gamay lang, bisa gamay lang, para nga ma-educate ang ato mga suki nga mga tigpaminaw. Nga doon na sila mahayag-hayagan ang ilang na ilabi na sa mga pautana nga may kalabutan sa butang legal. Kami, kung di na mo makayas pagtubag, magsaba man mi. O nga, lisod ni. Oo. Pero kung makaya, laumi nga buhato na mo, dinhi sa Nuda Veritas, ang pag-explain sa maong pautana nga inyong ipadangat. Muna nga, bukas kami sa maong pautana. Pwede diri sa Facebook, sa Radio Ultra, niya pwede po diri sa 0917-704-3210. Okay. I hope initially sinabtanay na ta. Okay. Unang pangutana. Asa na to? Soroy ni Libs. Nuda Veritas. Sir Frank, naabatay balaod sa Pinas sa anti-discriminatory. Kanang pananglitan usa ka ex-convict nga ga-apply sa trabaho o i-decline sa HR iyang pag-apply tungod kay ex-convict siya apan gibayaran na niya pila ka years sa silda. Pwede ba makasuhan ang kumpanya nga mohimo ni ani? Ang tinuod lang, ang pagdawat sa mga empleyado, discretion kana sa management. Lugar, dili ni mo mapugos. Kay akumplitan HR, no? Mangita magkugrason nga inon ako nga disqualified ka man. Dili tungod kay ex-convict ka. Ang among gikinanglan nga qualification mao niyo, doctoral degree holder. Ikaw dili man doctoral degree holder. College degree holder ka man. So disqualified ka. Di na to hunaon nga ex-convict ka. Discretion na. Discretion. There is no hard and fast rule about discrimination. Ang balaod nga that pertains to discrimination, kanang age discrimination, naibalaod ta ni ana. Bago-bago pa ni nga balaod ang age discrimination. Buti pasabot mao. Tiguang ka na, pero qualified ka, capable ka pa, physically able ka pa na magtrabaho. Ga-apply kang trabaho. Dawaton ka ba? Or dili ka dawaton? Ang tubag, pwede ka dawaton. Kanay balaod nga dili na ka angay ipihig. Nga naman, able ka pa man. Ilabi na ka na sabtan niya ang gikinanglang trabante, mauni. Ang iyahang job description, kaya lugar sa aplikante. Pero kung maingon dito nga, mananaka og lubi, natural, ang mga 70 years old, mga 90, 85, unsa pa diha, nga able physically to do the job, hindi gina makasakas lubi, so dili siya pwede. Lugar, ang no age discrimination law, magagad po na sa panginanglan o capability at the same time sa aplikante. So there is no hard and fast rule concerning the Discriminatory Act of Employers about applicants who are ex-convict na nakaserbi na matud pa nimo diha mismo sa atong mga presuhan. Magagad na sa management. Palitan nga ron. Management. Mani sila. Basig mo lakto sila pingon sa Kugon Market diri agi. Maulugan na ang kakitabo. Asa na gani ko? Katong ga-apply, no? So, ang magkakitabo nga tanaw niya, pwede man. Kay ang job description nga gikinanglan, wa man mga dito nga kinanglan dili ex-convict. Di ba? Pag apply nimo sa imong application, qualified ka. Nganong balibaran ka man. Iyon na magkakitabo.
Naama kay ingon pa nimo ay sulti nimo sa imong pangutana, naka-serve na siya, nakasuha, naka-serve na siya, ex-convict siya. Mo lagi pud niya usahay na disadvantage bay. Labi na kay uso karon ang tato. Uso karon ang tato. Murag misnomer na karon nga ang tato, kung makita ka sa mga tao nga naa kay tato sa imong bukton, asa sa dalunggan, sa liog, etc. Ang atong impresyon na mura og gikan sa lumbya. Karon gumikan kay nauso ang tato. Mura bag ang buti pasabot nga ato nang walaon kanang impresyon sa mga tato nga ikaw gikan sa lumbya kay uso na karon. Karon apply ka. Confident ka nga qualified. Okay? Daghang kag tattoo bukton. Hasta ang imong ilong na ay tuldok nga tattoo. Ang HR, magduha-duha, bisan pa miingon nga uso na ni, akong apo. Nagpatato pero di makita yung tato. Kailangas kayo nga, magpatato, magpatato ko, ini. Kay nauso man lagi. Nako, bantay kay pag-apply ni mong trabaho sa sunod, basig pukaso na mawala ng imuhang capability o capacity and your eligibility to work. If in case nga mag-apply ka sa trabaho. Siya, wala na ni siya tayo. Kay mukha na mo, may lagi og maon na tanan. Dayo ban. Usahay mo labay mga nidire. Murag mananak kapud og lubi kay daghang mga patik. It created a very wrong impression. In other words, ang patik pwede nga makatabang nimo, pwede sab nga di makatabang nimo, ilabi na sa pag-apply sa trabaho. And similar na nang usa ka ex-convict nga ex-convict ka, naa dito sa job description giklaro, naay na lang pud og apply. Ingon na ang sitwasyon. And there is always an exception to the general rule. Bisa nga, kato siya, grabe patik to, nadawat man lagi. Decision sa management. Di ba? Kaya basig ibutang dito nga no need or regardless og naputos ka og tato. Dawatong yapon. So, nadawat ka. Kuan lang discretion ni sa management. Discretion sa management. Okay, I hope nasabtan nimo ang bot na ko pong ipasabot Mr. Soroy ni Libs. Alright, John Macas, Sir Frank, nagkwapo og diehard SMB supporter. Ikaw galing John, kining gwapo okay kay ko, uyon ko, pero kining SMB supporter na ulit ko sa game 1 sa PBA, manang tinuod. Daog naman to ang SMB. Daog. So dagan na karong Castro part. Adto ka sa Malacañang dunay Castro. Di ba? O anak kas PBA doon na po yung Castro. Nga murag makaduda ta. Technical committee ang atong presumption nga kini relevant kaya po ni pamalaod. Diba? Ingon sila nga naay rules. Meaning nga kung naakas technical committee, hands-on ka na. Nga pag-abot sa panahon, nga dunay usa ka tawo nga naka-violate sa rules, patawag din mo dito. Ang ilahang nga problema na wala dito mag-call sila. Gipataod-taruan pa nila, gabalik-balik pa sila. O dribble-dribble sa bola. Mo to nga delayed ang call. Unya may nusan og 2 points ang San Miguel. Kinsa may dili matahap, kinsa may dili magduda. So ingon nila nga ang mga bilyakong Castro naa dito sa Malacañang, naa po des technical committee sa PBA. Maybe yes, maybe no. Kay bawal gyud kuno katong dunk
ni Tautua, dunk, oo, ni Tautua, interference, matud pa nila. Di kuno pwede nga hawiran ang ring. Pero naikunti sa dunk. May pagkatihaw ba? Bawal kuno, okay lang, bawal. Di ba usually kung naay goaltending, pag goaltending na mupito din ritso ang referee. Katuwa may pito. Ang kampungan ni sa TNT, wa magprotesta. Gipasagdan lang. Nga boto na naod, angay magprotesta kay puntos kato sa San Miguel ilang kontra. Mao na John. Ha? O, padayon no nako ang pangutana ni John. Ingon pa niya nga, pangutana, once makabayad kog piyansa sa nabuhat nako within 24 hours ba maklear dayon ko sa NBI? Dili pa na mabot ang record sa NBI, ingon na. Di pa na mabot. Once ka-filean ka og kaso sa korte, no, naay mga proseso na. Ang record nimo mabot po dito sa NBI nga doon na kay pending kasong giatubang. Ingon na ang sitwasyon. Dili kay pag-file karon ritso mo reflect dito, dili. Idakit pa na diha mismo sa korte to make it official nga na-record ang imuhang criminal nga kaso diya sa atong hukmanan. Okay, ang iya din ni within 24 hours nabuhat nako within 24 hours ato pa nakapiyansa siya. Na-cleared nako dayon sa NBI. Di nako magproblema if mukuha ko og clearance pang-apply og trabaho. Di ka na maga-problema na nadetso. Labi nagnaa pa sa pulis. Di man na automatic na may proseso niya na. In fact, bisan pa, og naa kay gitubang nga kaso diha mismo sa NBI or napinding na record diha sa NBI nga doon na kay gitubang nga kaso, di ka man did-an i-deny ang paghatag sa NBI clearance. Gatawgon ka na siya og hit. Amon ang term sa NBI, abi na to kanang hit, kanang murag gibunalan ka og alho, unya naigo ka. Di ba? O, you are being hit by the hardwood. Lahi ni nga term. Ang hit diha sa NBI, nagpasabot nga naa kay record nga posible wala din hit, palitan taga CDO ka John. Anya ningon ang NBI, nako, nag-hit ang imuha nga clearance. Buti pasabot na ay susama og pangalan nimo nakakakaso, apil ka lugar ka pareha og ngalan. Unsay solusyon na mismong taga NBI maoy magasuggest diha, execute ka lag affidavit sir, pagpamatuod nga dili ka. Nga mao ka nang mo't ipasabot nga nonang nahit ka, kay wa ka man kaanha na ng lugar. Ako, naka-experience man ko. Kanadto, magkaroon ka balik-balik ko sa NBI, nakakuha na kong teknik pagkuha sa clearance. Kanadto, sa primero pa, o second time ba to, kay mo man usahay, makakuha tag kopya, madugay-dugay, ato ibalibag ang kopya. So, gakuha kong lain. Now, kaduha po ko nahit. Abi na kog mawala na to. Ingon na sa katong facility sa Mount Clearance. Hala sir, nahit ka mangyapon? Kumo ba? Siya mo lang po na itong buhaton. Wa magdugay, tagtaod. Naugmaan siya, balik lang ugma sir. Balik na, cleared na. Isulti mo lang, tiyaw ang ako ang kriminal nga kaso. Cattle rustling. Na ako lugar mano, tungas mo lang ko sa bukid niya, maglantaw-lantaw ko sa mga kabukiran, ansay mga makuha diyang kaba o baka. Kunya ang kaso, dito pag-is Cotabato. Nung sa nga nung Cotabato, mani nga taga-dinhi man ko, ko kaabot na nga Jinsan, ipaka Cotabato hinuon ta. Nag-appeal na ko dito pag resound out. Na-cleared man.
Di ka magyod ingon nga kon. Gawas siguro og kuan ka na nga you're a certain individual very known to society. Pananitan atong ang nana. So di gyud na siya makadiretso. Pero ordinaryo ka lang tao. Di ka magkakaproblema na John. O di ka magkakaproblema. Nya may bawa man na nimo diretso, man nimo pa-picture in less than 1 minute. May bawa nimo ang status sa imong clearance. Na akong technique para makakuha ka og clearance nga cleared o dili cleared diretso, di malangan. Ang old file nimo sa kopya sa NBI clearance TPG. Panahon nga gusto kang mag-renew, no? Sa NBI clearance, dadon nimo tong karaang kopya, ingnon din nimo ang NBI deo sa Kapitolyo. Kita nimo ni. Oh, mingon sa pilapin na lang ni sir o picture na yun. Ingon na. Di ba? Without doubt, ingon sila, ay, niagi naman ni dinhi. Mo nang imong buhaton, John. Kung doon na kay old copy sa NBI clearance, nahipos nimo, hipusa gyud na. Ako, kompleto ko dyan. Kung manghulam ka na ako, magbayad ka gyud. Imo na itong yung bayaran kay tiyo mo na. Ang kahago lugar na ko, ipicture pa ko. Sa observe na ko na mo lagi, bot na ko ipasabot. Higugmaa ka na mga butang hinguna na. Para di ka mapurisyo sa sunod. Okay, John. Sige, kay abi nimo, langan kayo, anak ka sa NBI. Napay dagang mga fixer diha. Okay. Sige, salamat kayo ha. Kadtong kanina si Junjun Makas. Unya diri na dayon ta sa lain lagan nga angkol. Sa Sir Frank, nganong dako man ang sentensya sa Nicolata kang Bong Navarro og taas-taas na panahon ilang serbisyohan nga wala man to nilapatya si Bong. Kadto siya may kalabutan, nag-connect man to, murag complex crime ba? Murag apil na dito ang illegal detention. Illegal detention, murag ingon ni ana. Apil na dito connect ang iyang mga problema, kriminal. So, gabugat lugar, gabugat. So, kung gabugat, natural. Ang consequence niya na, kung doon na ipamtang nga silot, gumikan sa available nga aggravating circumstance nga naprobahan sa nanumbong sila sa kampo ni Bong Navarro, ang always nag-consider nga naagyoy aggravating circumstance. Once nga doon ay aggravating circumstance, hapon ka na, plus ka na, gaanam o kabukat ang silot ng imong atubangon. So kung panalitan, you have 2 or 3 aggravating circumstances. O siya may tabo, gaanam pag-inubugat. Okay lang single o sa lang ka-aggravating circumstance. Unya, complex crime. So, dako-dako lugar. Grave penalty ang imong atubangon na. Why? Because grave felony ang imo hapong nahimo batok mismo sa biktima. Motong nadugay-dugay. Dugay-dugay ba to siya? Mura matugdali. Nagkakaso na. Resolve na siguro. Na-resolve na. Si Bong Navarro ba itong nakita nako sa incognito? Hapit na ba mahuman ang incognito? Karoon ng Bernes Cotto, munang ako'y kalingawan. Wapo kayo ang gubat nga incognito. Marawi to, Marawi. Kita ba ni mo, James? Sa Marawi, ang last nilang shooting, grabe nga gubat. Kita ni mo ilang armas gipanggamit. Guwapo kayo. Munang gusto na to nga, huwag natay armas, ka na moderno, di ta malupigan.
ilahang kuan kining dili nun barit nga armas, pang long range gyapon, single shot, sniping, pang snipe. O pero dili barit, lahi sa ang anigab ang armas nga barit bay. Kaya ang mamaura ang gidakon sa bala. Ang barit grabe. Umaigo ka, mura ka o gibudak kag bato. Siguro pipila ka nato nagtanaw sa incognito. Ambot ni Junjun kay nan orasan ka nga naman siguro si Junjun kay magakuan man na alas 9:30 man siguro schedule. Palitan karon. Basketball man ron. Gabali-bali ko na ang remote na ko na askamot. Oo, tutoy ba to? Okay, labi nang mag-break ang PBA. Taas ang break nila sa tutoy ba to, tapon-tapon ko pingo sa PBA. Pagkawala na, tanaw sa kustutoy ba to, badaban na sos. Kung saan na baka ang score. Gigas tutoy ba to? Tutoy ba to, de Batang Quiapo, de Incognito, de yung Sense of the Father. Memorize ba? Memorize na nimo, John. Di na ma-memorize nimo kung tulog ka naman. Sige. Alright. Ang iyang pangutana ni lagan nga angkol nganong dako man ang sentensya sa Nicolata kang Bong Navarro og taas-taas na panahon ilang serbisyuhan nga wala man to nila patya si Bong Navarro og wala pagyud pensa. Mao to kang illegal detention usa sa mga grave felony ang illegal detention. So taas-taas gyud ang nahimo nila nga kasaypanan. Alright, gikan ni Conrado Bonghay Lirupan. Nuda birita, Sir Frank, nganong doon na may immunity ang first family nga bawal sila kapkapan sa airport nganong si Digong willing man siya magpakapkap sa iyang panahon. Pribilehiyo na sa presidente sa nasod. Pribilehiyo na siya. Unang nakanindot. Onyang iyang pribilehiyo na labi na sa airport, no? Naaman sila kanang gitawag og diplomatic immunity. Pribilehiyo nga dili rekisahon ingon na apil na ang ilahang mga tig-alsa sa bag. Silbi murag extension sa personality sa presidente sa nasod down to his immediate bodyguards. Kana sila, mga privilege na sila. Pareha na ng mga ambasador. Ang ambasador part, grabe og immunity. Grabe og mga pribilehiyo. Ilang helper dili yapon na sila pwede rekisahon. Mao na nga naman, di bitan ng tao nag-enjoy ingon na so ihatag na to na niya. Kuha na siya kanang sa ko nang gisulti diplomatic immunity nga gi-practice nato. Unya mausab ni ang ato ang buhaton sa mga bisita, mga ambasador nga manukad or maabot gikan sa ubang kanasuran or mga presidente sa ubang kanasuran. Kanang ilang mga badi-badi, dili na nimo pwede rekisahon nga manitsit ka. Dali. Anything, sir? No. Ay pag inting-inting da, kining pukasan ng imong mga bag diya kay atong tanawon. No, you cannot do that because he is part of the diplomatic official considered nga nagbisita dinhi sa nasod sa Pilipinas. Okay. Mo ng mga pribilehiyo. Kaya ang pag-ani sa usa ka ambasador, pag-ani sa kining mga presidente, hasama po nato, no? Ga-representar ko na sa country, sa nasod, sa ilang nasod nga girepresentahan.
with honor ang ilahang pagrepresentar unya namisita dinhi sa Pilipinas. In the same manner, ang ato asab, they are entitled to the same treatment once our president will go out, will travel to another country, still, and the same, they will enjoy the same immunity. Pribilehiyo na siya. Pareha na ng mga other privileges. Kung general ka, na kay bodyguard. Mag-agad sa gidaganon sa bodyguard. Siguro, mag-brigadier general ka, 11 minus ni mo na basin og 7 ka buk bodyguard. Kung musaka ang imuhang mahimo kang 2 stars, maka-request ka for additional personnel or bodyguard. No, pag 3 stars nimo dagandaghan na. Pag 4 stars pareha ni General Bronner, ay usa ka platon kun mahimo. No, sa mga ex-president, unsa ilang mga pribilehyo, ilabi na sa security nila, bodyguard. Bisan og ex-president sila, 11 minus 2 ka bodyguard ang atong i-provide nga security sa presidente sa nasod. Pangutana, si Digong entitled ba sa security? The answer is yes. Bisag tuwa sa gawas, yes, pwede. Ngano man? Ex-president man siya. Wa mang mangingon dito nga ang security diha ra kutob sa ko na hulo. Wala pa sa hulo, wala na. Wala. Kung madto kasi sa ubang kanasuran, di na siya presidente, ex-president siya, nagpabili niyang status nga ex-president. And that is the reason why you are provided with security to an ex-president. Pag adto nimo sa Hague, Netherlands, ex-president ka man. Gawas og ikaw mo decline, i-waive nimo nga gasto-gasto lang ko pakanon man gud na nimo. Okay lang na magbalon nagbugas. Diba? Mga elected government officials, kini ato ang mayor, naa na sila security. Di ko lang kabantay sa vice mayor. Gobernador, naa. Hindi man tanan pod pribilehyo nga maghupot na ng katungdanan. Katong panahon ni Aning Dungkoy, magbalon pa sila og bugas, magbalon pa sila og linuto daan, dalang kaldero. Nakuha, di man yun mo magutman na. Sa magutman na sa kakaliro, gibalon-balon na speak up. Okay, pakanon biya, gasto biya. So, ingon na ng mga pribilehyo sa mga opisyal. Ingon na ng mga pribilehyo. Vice President Sara, na ba siya bodyguard, bisag tuas gawas? Yes. Kay ang balaod, paghatag og security, to Vice President. Nganom day, kung mabiyahe siya sa gawas, matangtang lugar ang iyang titulo nga Vice President, aron di na to tagaan siya o protection or security sa state. Vice President pangyapon siya. So, depende na sa Vice Presidente nga, okay, ubanta. Or, ay nalang uban kay samok-samok ka lang. Discretion kung i-waive na silbi sa atong dagkong mga opisyal sa gobyerno. Okay? Nalasige. September go, Sir Frank, pareho ra ba ang meaning sa human trafficking o ang human smuggling? Ang human trafficking, it is all about payuhot sa mga living individuals. Ang smuggling could be related, interrelated silbi sila. Oo, kay ismagol man nimo. O imong ipalusot gyapon, no? Ipalusot gyapon nimo. Oo. Sa kinawat-kawat nga paagi, smuggling gud ni. And all of this mga criminal act
heinous crimes pagyud kini. Kon speaking of heinous crime, ang buti pasabot non-billable offense. Non-billable offense. Alright, gikan ni Melbourne Atoro Dumagpi. Nuda Berita, Sir Frank, unse angay buhaton kon ang OFW nag-expire yang passport sa walay Philippine Embassy or Consulate. Pwede baka siya makauli anak balik sa ato nga nasod? Di automatic na ni. Once mag-abroad ka, you are being recorded, monitored. Monitored ka. In other words, ang nasod sa Pilipinas must, without doubt, express their utmost concern for the welfare of the OFW. They are the protector of the OFW once you are working outside sa nasod sa Pilipinas. So, ang inyong mga record, may record nga nung nakaabot ka man dito sa gawas, no? So, basahin og palitan karon ang imong nasod, walay consul, walay consulate relation, kaning office, walay embasya nga gibutang, kay walay diplomatic relation. Na siguro procedure nini nga the nearest embassy established in a foreign country must always be accessible and responsible to monitor sa mga OFW kay ilabi na kung nagtrabaho ka sa mga nasod nga buong panimo walay consulate office. So lisod gyud kayo. Adini pa sa Pilipinas nibawa nimo kung sa imong buhaton. Nasera na nimo. Ikaduha, focus na karon ang gobyerno may tungod sa panginabuyan, sa kahimtang, sa atong mga OFW ditong dapita sa gawas. Gumikan nga naa may balaod kita sa Pilipinas nga bag-o pa nga namugna og natukod panahon sa administrasyon ni Presidente Digong pa-exit na siya ang Department of Migrant Workers. Kada tugod, gi-assume kini nga mga trabaho sa ubang mga departamento, OWA, USANA, POEA, USANA. Walay klaro. This time, specific na ang function sa Department of Migrant Workers. Nga, usalang ka kagamay bikil, closely monitored ka na. At the same time, ang Department of Migrant Workers na ikumpleto nga detalyado data sa mga igso na to mga Pilipino nga tuan na narbaho sa gawas. Okay, sige pa ba? Katong ang Iran o Israel, diba? Ang first casualty na to sa ka-Pilipino. Primero reported nga seryoso siya. Mosquera ang apelido. Mosquera. Kisa may nag-monitor ni sila. Department of Migrant Workers. Nadisgrasya ko, namatay ito may aging adlaw. Ang iyang igsuon si Joy Mosquera nag-confirm nga tinuod ang maong balita. Grabe nga tabang. Kay katumang primero pang bomba-bomba sa Israel o sa Iran, na itong mga panahon na naigo siya. Karoon palang bago, gumikan sa seriousness, sa injury nga nasinati ni Mosquera na itong mga panahon na kuhaan siya, na nadugay-dugay sa ospital. Wala siya pasagdi sa mga Israeli nga mga doktor, ingon pa sa report. Nagpasalamat pa manggani. The whole community, Filipino community of the OFW working in Israel, consisting of more or less 30,000 ka mga Pilipino, nagtinabangay. Nagtinabangay sila. Tuod na dugay-dugay, no? O niya, morning report, niya tumiaging adlaw, gi-report yun si Miss, limtan ako ngalan, no? Marilyn ba ito kung sa bada? Mosquera apelido. So, nganong kahibaw man ta? Because of the power
of the Department of Migrant Workers. Connected man ni tanan. Lugar, doon ay dako nga kausaban o kabalhinan. Kay, kanabang, dili sama ka niadto, maglibog ta. Which office of this Philippine government of ours has a direct responsibility concerning the welfare of the overseas Filipino workers. Kanadto. Mao na si Sara Balabagan, katong niya nakauli sa Pilipinas part. Kadto, maatiman unta to sa labing dali ng panahon. Pero dili na to ma-identify so which of this office are directly responsible. Langan, provide ko ng abogado, yan na. Dinhe, nakaprogram na sa DMW, sa Department of Migrant Workers, ang tanang mga panginahanglan nun. Ilabi na sa ingon na ng mga kaso, mga contingencies, nakapangandam na nadaan sila. Munang angay tabangan, mugastog yun ang gobyerno dapat. Kalma lang po mo pangawat. Yaot na lang nga makasave ang gobyerno, unya di ba tabangan na to ang mga OFW through the Office of the Department of Migrant Workers. Okay, nalasige. Tanaw na to, na pa ba? Murag hurot-hurot naman siguro ang ato ang kuan. Si Melbourne, nahuman naman no? Iyang katapusan pautanan ni Melbourne. Aturo dumagpi. Sige. Si Conrado Lerupan, tapos na, no? Tapos na. Lagang Angkol, tapos na. Junjun Makas, tapos na. Mana ba sa Medugayan, uy. Mangita taog lain nga sitwasyon part. Ilabi na sa mga binilin nga mga pangutana. Wala na ko madala ang listahan ako sa mga pangutana kay gatuo ko nga suasoning mga pangutana. Amot og naabay gaabot diri sa pikas na to nga linya ato nga tanaw na to kay aron nga di magmahay ang ato ang mga kaigsuonan part kay basig dunay mga pangutana gikan sa atong mga suki na to nga tigpaminaw pinagi sa atong contact number 0917-704-3210. Okay. Niya. Maayong hapon, Sir Frank. Maayong hapon, Sam. Ang Radyo Ultra staff. Hasta mga staff sa Radyo Ultra. Pwede, maayong hapon ni Ma'am Elizabeth Baselgo. Kumusta diha, Ma'am? Gaulan mo diha? Kami dire, basa-basa na itong palibot, pero tusik-tusik lang ba? Tusik-tusik lang. May buntag din, may hapon di sa Lumbia, no? Kang Ma'am Elizabeth Baselgo, ni Shirley Alvarez, there in the Pitas Bulwa area, kang Clara Fro, si Ma'am Clara Fro, may hapon. Dudong Lagunero, may hapon ni mo di adong, tulog ka? Kay may mangginawan dudong ko. Kunya dayon, si Ma'am Fe Mundia, kumusta Ma'am Fe? May hapon ni mo diha. No, pasabunta nga naakagyapon diya lagsi kanunay imong panglawas pasag nila imong mga hayupan ay kumpiyansa ilabi na kanang gipanghigtan nato kay dunay dako nga posibilidad kanagong kondisyon sa pangununa sa mga hayupan mura nagtao nay panahon sa puton dabi og sa puton ng mga hayupan guyoron ka kasustener kag sunod mo nang problema diha di Ma'am Fe. Sige balikan natong pangutana. Maayong hapon, Sir Frank and Radyo Ultra staff. May tungod kini sa police visibility. Police. Pastilan, Sir Frank, gabi ni anak kog butika. Paminaw ni Colonel Radam. Sir, mayong hapon ni mo. Ni pangutana, sir. Sir, gabi ni anak kog butika sa may tumasako dool sa may convenience store. Sa Mercury siguro. Mercury, ma'am? Sir? Tumasako man. Na may convenience store diya. Murang naidagam siguro. Ang isa ka police woman in full uniform. Paminaw.
Grabe ang dula siyang cellphone. Lain na sab ni di ay. Kay katong usa dito man to sa Christian college. Unsa na? Na school diha. Christian school. Nara ba po'y convenience sa store diha? Mga babae gyapon. Murag ilan ni area galing. Na atong tiwason og basa. Ang isa, ka-police woman in full uniform, grabe ang dula sa iyang cellphone. Paminaw ha? While ang isa policeman, naarasab sa lamisa, naglingkod, unsa gani di ay tuod ang purpose anang police visibility. Sir Frank, ngano ing ana man akong maobserbahan o makita sa mga establishments nga akong maagian. Salamat pagtagad, Sir Frank. May hapon nimo diha, sir, ma'am, sa imong nga concern. Kini ha, siguro it could be considered as a new policy adopted by our Philippine National Police Local headed by Colonel Salvador Radam. Di man ko manalagna. Pero muna siguro akong tanaw, sir, ma'am, no, nga. Gumikan sa policy nga 5-minute response sa order ni General Torre. Gagkapugos inton ang pulis og anticipate pag-deploy sa ilang mga sakop. Muna nga pagwala siguro sa ilang kalaay o katapol nga maglingkod-lingkod sila, dula-dula na siguro sila cellphone. No, nasabot ko man nga doable ko no ang 5-minute response. Ako agree ko niya na. Kung ang mga pulis tuwa sa field, so that kung mabot ang tawag emerensya sa headquarters sa kapulisan, pag-ingon nga naay gasinumbagay, naay galubaay, din dapitas tumasako, mo report din ang pulis. Nga hoy kamo diha sa tumasako, bantay kay dunay report, ato mo kana mo kini. In less than 2 or 3 minutes, kay naa naman sila gi-assign diha, maka-response din sila. Di ba? Ingon na siguro, ako lang nga basa. Ang nakaparat, kay kanang kadula-dulag cellphone, kanya kanang galingkod-lingkod, okay lang ang galingkod-lingkod sa lamisa. Nga busy lugar siya og mustra-mustra diha nga unsa ba ka diha nga kadugay bagay kay ning alas 12 oy kay mag-off na ta kay katulgon ko ay na baka. Pero kana magdulag cellphone prantada ngadto mismo sa publiko nga labi nag-enjoy ka. Unya dito sa Facebook na ay katawan namin sa ka moingon pug ka pagbasa sa cellbook. Ha sa cellphone katawa po kag barok-barok. Matingala ang mga nanglabay nimo nga mga parokyano sa baning nga pulisuman ni barok pa sa katawa nga ako nilabay gikatawan ko. Di ay nagtan-aw to sa Facebook sa iya nga cellphone. Now, on the other hand, masabot tasan ang actual nga kahimtang kanang gipang detail nga pulis panahon sa kagabiyon. Ngano man, laay dagkog sweldo, pero laay kung tinuod, wa si ika-istorya. Naaman po'y panahon nga policewoman niya, policeman ang imong katbang. Basin og, naamag yun na, kinaya manas tao, siguro ang babae, di gustos lalaki nga partner. Ibog ilok. O, di ba? Or ang lalaki, di ganaan sa mga babae, kay bahog-baba. So di ganahan sila nga magkuyog. Tinod. Naa silang duha diha. Pero mayo ang atong nakita nga ingon ni anak. Kay available o makita sila. Kanang police visibility, na-serve nila. Lamang, dili unta magpadalyang sa ilang mga unsa diha. Pangita ko og laing pagi. Tanawan na bantayan mo.
So sa ito i-suggest sa atong kapulisan. Ang ito i-suggest sa atong kapulisan mao nga sa hipi. No? Diha sa Tumasako, I think ubos ni sa jurisdiction sa police station number 9. 9 ba or 8? No, 9 ka ang number 8 mao man ang Lumbia. Okay. Palihog lang sir. No? Tawga ang pagtagad ini. Ilisdi siya og Paris. Mayon ta laki og bae no kay magakatimurok ba. Oo. Na ingon na pulintan nga iya sila. Or basig nang uyab ang laki nya wasog to sa babae, wasog ta nya nasuko di ang laki. Dili na magbali-bali sa babae. Halaka. Oh, di na tumatagnan ang panahon. Nanguyab siguro siya. Nya ningon ang policewoman, Deko, pangit ka. Masakit yung taon si policeman. Nakita sa mga tao, panahon na sa kagabion, lagyo, ang sama sir, lagyo sila, istorya, lagyo. Ay si Frank, ma-intra mo sa Marites, adik, oy, nangutana lang ta. Gamera atong pangutana, inyo pag yun nga initan. Diyot lang ha. Akong katanaw na ko diri kay basig doon na si Rejoinder sa pasyon ng pangutana. Yun na kinihibaw ko ang purpose. Maayo. Kay gusto na itong tumanon ang order sa atong labaw, sa atong kapulisan. Gwapo sabni. Kay nga naman, kung may establish nga naipulis din ang dapita, police visibility. Oras og panahon nga dunay mo butho nga mga inunta kasikas, mga pangitabo pa sa kagabion. Ang atong mga katawhan, neighborhood silbi, makadagan rin dito, kanibaw sila nga tuwa dito, galingkod sila sa atong pulis, nga dula-dula o unsa ba to, baraha, unsa ba niya. Nya katong isasab to aga pa silong sa poste, kay gadula-dula siya og naa sa Facebook, matultulan silbi. Lamang, kung cellphone, usahay god na klase-klase magudpod, no? Na may mga okay lang na cellphone, Frank, oy. Ako okay man ko. Ay makakaton ka biya diha sa cellphone. Mubaka kagkatawa. No? Naiuso karon diha sa cellphone, imong tanawon nga, putol man diya, binang man dito og karasunis niya, kumpletong sapatos niya, putol man diya, makatawa ka ganyan na, di ba? So, siguro nakita sa mga policewoman, ha! Nanalugar. Nalabyan pabitaw siya sa atong tigpaminaw kay magpalit og tambal diha mismo sa kabutika. Nabantayan. No, palihog lang. Dihang dapitan sa police station number 9, no? Number 9, may hapon nimo diha, sir. O kinsa may hipi din dapitan sa police station number 9. May hapon nimo diha. Manginaot ko nga imo ning i-revise gamay, lecture gamay, no? Kinanglan nga kung panalitan magduka ta, baklay-baklay ta, ingon na magduka og para maka-relax ta ba, dili ta tulgon. Pero man ang pinakayahay nga trabaho, part pulis unya dako pag sweldo. Munang uban na to mga pulis, pura pagpanglibak lang, tagura o tagutlo ka buk asawa. Mo nang gahimuon nila. Nyag doon na yung additional benefits nga ihatag sa pulis. Dili magsaba sila nga to silang asawa. Dili. Nya alalisan pa o kinsay magatipig sa ATM. Saman, ihatag mo na ko. Dili. ATM lang hinungdan. Kaya dito sa ATM, kung say additional benefits nga madawat sa PNP, makita. Ay, naiuban dili gusto ipakita. Mauna nga, doon ko'y amigo, ako part, makaasawa na kita kaduhan ini. Siya, grabe po si sir, makaasawa mga ining sika driver og tulo, kami pa ka ha? Oh, gutsin ng kusaning tao. Tinood na.
Tinuod na. Ambot pod. Gwapo gid siguro po pananaw sa babae kay sa maday. Naunsa di ka? Kay ingon gid siguro tanana, no? Nala sige. Kadyo ta kay ginuto no ba tong oras dili sa ato nga pagpanaguban. Okay, ako sa ni tanaw nagwa bay nakadugang tong oras 3 minutos na sa di pa mudangat ang alas 4 sa kapunon. So far wala derebe atong tanawon kay basig dunay nakadugang pangutana atong tagdon kay ay kwentahan na ba ta dayon nga wala ta magakuan padala ko wala bali hapag basa di ba naingon na ba si Ma'am Elizabeth nag-text ba ingon pa ni Ma'am Elizabeth ba Ma'am Elizabeth, good afternoon Sir Frank. Nagtusik-tusik sab ang ulan diri sa Nagtusik-tusik sab ang ulan diri sa Lumbia. Mao atras abante pod ang trabaho sa gamay nga garden. Salamat. Kini si Ma'am Elizabeth, kumpleto po no siya og mga talamnon. Oo. Dili lugar makatandi kang Ma'am Fika iya 5 hectares. Iya gamay-gamay, less than 5 hectares. Pero kumpleto sa mga prutasan, apil na ang saging. Nakatilaw mga nikog saging, tang dakuha. O dagko. O magtanaw ka, ay busog ka, magkaog kag isa ka buok, lungagon nimo, purbida. Tambok iyang saging. Depende magundipod sa yuta o ang klase, ang variety sa saging. Okay, ambot og nakamatikod ba kamo nga naay saging nga gitawag nato og kuan kanang salabagyo. Sa amo dunay term nga salabagyo nga saging. Ipawtanan nako ang atong mga katigulangan. Kung anong na may salabagyo unya dayon ang height sa saging, I think taga 2 tao lang. Ang bulig sa saging hapit na masagyad sa yuta. Nakulang daga manig salabagyo kay ang term bagyo ba sa mga nasunod po nilang explanation saging atong iskutan ingon sila nga mao gid na ang gitason sa saging gitawag sa labagyo kay unaay bagyo dito sa bukid-bukid galikayan di man siya maigo sa hangin kay putot man nga punuan sa saging. Ambot si Ma'am Elizabeth og nabay ingon ana nga klase nga saging. Okay, sige, salamat kayo si John Rambo sa Mindanao. Kumbate, ingon pa niya. Niya dayon murag si Rambo mapud ang ibutan niya nga picture. Mr. John Rambo, salamat kayo. Wag nimo lang John Rambo sa Mindanao. Wala tay kung panarugoras dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong programa. Magpasalamat ni Ma'am Elizabeth Basilgo nga nitingog siya kung nagpadala siya sa mga mensahe. Kani nga iya kanang lingaw-lingaw lang ni iya bay. Kini nga tuwa pangugat ni atua para makabugas ta. Sige, wala tay panurog oras dinhi sa ato karong pagpanaguban sa atong tulumanon o kini nga ato sang iyagyag namo diha kaninyo ang importante nga isgutanan ni Ma'am karong gabi. Sa iyang hisgutanan nga importante, alas 6:30 ang programang Kalipay nga Mula Hutay dinhi sa Radyo Ultra. Ang hisgutan niya karong gabi mo ni, kung suod ka na kaayo sa Ginoo, bisan ang mga isda mo patuo kanimo. Akong balikon, kung suod ka na kaayo sa Ginoo, bisan ang mga isda mo patuo kanimo. Sa ngalan sa tungkuyog karangapuna, si J.C. James diri napita sa Pikas, uban ni Congressman Lordan Suwan sa District 1 sa Cagayan de Oro, og ni konsehal ni Kagawad Agas Suwan padayon Pilipino di sa City Council Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kami magingon, ang tao nga limpyo o kasing-kasing dili matarog, tingali maglisod apan dili mahulog. Nagasalamat og maayong hapon.